Paano ba naman? No? Hindi kayo mga nag-iisip. No? Alam nyo si Yorme, direkta yan. Alam nyo si Yorme, straight to the point yan. Alam nyo si Yorme, mapapahiya kayo dyan. Hindi porkit inimbitan nyo, papanig sa inyo. Akala nyo mauuto at mapapaikot nyo si Yorme? O eto ho, mga kababayan, patunay na aanga-anga itong mga vlogger ni Kibuloy, mga kababayan. O umpisahan po natin, ha? Umpisahan po natin kay Boy Banil. O bago ko ipakita si Boy Banil, gusto ko hulaan nyo muna. No? Gusto ko hulaan nyo muna kung sino yung tinutukoy ko na Boy Banil ho, mga kababayan. O, bago ko ipakita yung video. Diyan sa comment section, basa tayo. Sino si Boy Banil? Minsan tinira na ako nito, no? Pero hindi na umulit, mga kababayan. Grabe, nanghahamak, nanghihiya sila ng tao kung makapagsalita sila doon sa mga vlogger na sumusuporta kay Bongbong Marcos. Kala mo mga napakagagwapo Yung pala napakakukuwago. Ano? Tinaas lang ho yung kilikilik. Kala mo may uling O eto na po si Boy Eto na po si Boy Banil. Sabi ni Reynaldo Gonzalez, kanina Mr. Ferrari short fit mo, ngayon naman Lacoste t-shirt mo. Wow, Ferrari? May t-shirt ba ako Ferrari kanina? Hindi, wala. Eto. Sombrero. O yan. Mag-sombrero na nga lang ako kasi parang ang gulo ng buhok ko. O, game. Game na ho, mga kababayan. Eto na po. Ipapakita na po natin. Wala pong iba kundi si Boy Banil. Ini-interview si Yorme, mga kababayan. May nga talaga si Bongbong. Ba't tagilid yung ulo nito, ano? Siguro, sa katabaan, hinahatok na. Imbalance na yung katawan Tapos, ako ho, mga bossing, hindi ho ako mapanlait. Hindi ho ako mapanlait. Pero dahil nakikita ko ang estilo nitong mga kupal na ito, kung paano mag-vlog, sasabayan lang ho natin sila, mga kababayan. Total, mahilig silang manlait, ratsadahin natin to. Si Boy Tagilid, si Boy Banil. Game. Marcos sa nakawan na nangyayari sa Ano yung tinatanong? Ano daw yung tinatanong? Kung naniniwala daw ba si Yorme na si Pangulong Bongbong Marcos ang pinaka-mastermind sa corruption daw po. mastermind nga talaga si Bongbong Marcos. Hindi, iba pala. Mastermind nga talaga. Sabi niya, mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa lahat ng corruption. Sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun chismis yun Aray ko, putangin na. Sa pool. Ano kaya pakiramdam? No, ilan ba sila diyan na mga vlogger ni Kibuloy? Kung di ako nagkakamali, Banat Bay, tapos yung isa na nanghihingi ng wheelchair, tapos ito si Boy Banil, 3, tapos may kalbo, tapos 5 siguro, 5. Oo. Naalala ko yung isa, no? Nagtitikol daw. Naalala ko. Hindi, isa-isahin natin, ha? Total naman, ganyan mga vlogan yung mga trip nila, no? Si Banat Bay, alam niya na yun, no? Barbie. Sabi nung iba, Barbie daw. Eto si Boy Banil, tapos yung iba, palahingi ng wheelchair, tapos yung pang-apat, yung isa, hindi ko kilala yung isa Pero yung isa, nagtitikol daw po pagka nakakita ng paa na maputi, mga kababayan. O bahala na kayo kung sino, isipin nyo kung sino doon sa kanila. O yan, ano daw ang sagot ni Yorme? Mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno. Ano yun chismis yun parang showbiz ang dating. Yung para sa akin. Ay, sakit nun. Ano kaya ng mga naging reaction ng mga vlogger ni Kibuloy? Siguro, sakit, aray. No, hindi ito yung expect natin kay Yorme na sagot. Asaklap pa, naririnig pa nung mga uto-uto na mga DDS. Di ba? Wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. May kasalanan ba si President Marcos? Wala naman ho talaga, mga kababayan.
Meron silang mga pinapakita na mga ebidensya, yung mga mali-maleta na mga ebidensya. Sino ba naman ang maniniwala dun? Sasabihin, magpapakita, ebidensya po, may eroplano, tapos merong mga maleta na nasa lapag. Kay Bongbong Marcos daw yun. Kay Martin Romualdez daw po yun, mga kababayan. Ni walang patunay eh. Walang matindi. Hindi kagaya nung Ramil Madriaga, pag sinabi niya na ako ay inutusang bumili ng mga motorsiklo para sa pamilya Duterte, lalatagan kayo ni Ramil Madriaga ng ORCR nung mga binili niya na mga motor para sa sa mga Duterte. Yung kanila ho, wala. Puro tanim ebidensya lang ho, mga kababayan. Kaya si Yorme, hindi naman po yan uto-uto. Laking Maynila po yan. No? Ipinanganak sa Tondo, Maynila. Mahirap pong utuin yan, mga kababayan. Ako tingin ko wala. Mm. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya eh. Aha. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Kaya nakita ko yung ibang mga comment ng mga DDS doon sa ibang mga vloggers, no? Habang ipine-play po ito. Sabi nila kay Yorme, bulag ka ba, Yorme? Wala ka bang nakikitang ebidensya? Gusto kong magtanong, mga bossing eh. Gusto kong tanungin yung mga nagko-comment doon. Sige nga, ikaw nga mag-explain anong ebidensya yung nakita mo at ipaliwanag mo. At saka ang tanong natin, bakit puro press conference ho, mga kababayan? Bakit wala man lang ata sa kanilang nagkakaso laban kay Pangulong Bongbong Marcos or whatever? Bakit puro press conference? Hindi ho kaya pang-uuto lang itong mga ginagawa nila sa mamamayang Pilipino o sa taong bayan? Pag nahimok nila, tsamba, nahatak, sasama sa rally, o ayan, pabagsakin natin, pababain natin si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ho kaya ganun lang ang trip nila? Dahil alam nila kapag kakinasuhan or whatever, walang katutunguhan. Diba, Christy, Jam, MG ng California. Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina. Yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Okay. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, let's follow your Si Banat Bay. logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. So, kung nagkamali yung isa, ito, sa kanila na lang ho. No, ilagay natin yung logic sa kanila, mga kababayan. Tinuturo, nino ba, nila Baligod or whoever na mga siraulong mga yan, si Pangulong Bongbong Marcos. Sa buwat o kasama daw nila Saldico, kasama daw nila Martin Romualdez. Ilagay natin yung perspektibo nila doon sa grupo nila. Sa grupo nila, mga kababayan, merong sinasabi, meron daw po dyan ng biktima ng scam ng mga kababayan natin, lalong-lalo na sa OFW. No? Sa grupo nila, meron daw ho dyan na ang kinasama ay minor de edad, etc. No? Hindi nila inayos or whatever. So, ibig sabihin, lahat sila scammer dyan. Ibig sabihin, lahat sila ng gogoyo ng Pilipino dyan. Baka nga, no? Mahilig mga mang-uto yung mga yan ng mga OFW So, ibig sabihin, ganon? Di ba? So, ibig sabihin, lahat sila dyan, scammer. Kasi merong isang dyan, may isang scammer daw na nanggoyo ng mga OFW. Tapos, wala naman tayo nakita na action na hindi nila ikinorek. Di lahat pala tong mga to scammer. Kung susundin po natin yung logic nila. Di ba? Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. So hindi pala pwede. Like example lang ho, mga kababayan. Hindi pala pwede na ginagago nila yung nasa taas, gumagawa sila ng kalokohan. No? Hindi pala pwede yung ganon. Kailangan damay pa din yung presidente nun. Di ba? Hawak ba
ng presidente ang utak ng mga yan kung gagawa ng kalokohan o hindi. Di po ba? Basta damay ka kasi nasa ilalim mo ito. Paano kung patuloy na gumagawa ng maganda ang ating Pangulo? Sa nakikita po natin, talagang gustong sugpuin ng ating presidente yung corruption po, mga bossing. Tapos meron Saldico na nasa ilalim na matakaw. Ay, wala. Kasi nasa ilalim mo to, ikaw ang damay, ikaw ang magnanakaw din. Ganun ho ba? Agad-agad? Hindi. May tinatawag kasing by association eh. Misa pag na-associate ka, for example Kaya niya, na-associate kayo sa sinasabi, di umano, na scammer daw. Di scammer kayo lahat. Kung susundin ho, yung naratibo, di ba? President Marcos, pinsan si Speaker. Aha. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin. Katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Komunista. Tawa sila. Tama, Hindi, straightforward. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So, may kasalanan. Kaya pakiramdam ni Kibuloy habang pinapanood ito sa loob, ano? Kasi syempre, ang promotor nito, mga kababayan, si Kibuloy eh. Kanyang kanyang vlog ho ito, mga bossing eh. Semenay, kay Kibuloy na vlog ho ito, mga kababayan. Tapos nanonood ka, gusto mong pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan mapin down nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos yung igines o yung inimbita para magsalita at kausapin, hindi pabor doon sa mga gusto nyong marinig ng mga kapwa ninyo, mga DDS. Aray ko po. Siguro iiling-iling si Kibuloy ng gano'n, ano? Utang na pare, tumalikod ka nga lang. Bad trip ako doon sa mga DDS na mga na mga vlogger ko. Ayun, sinibak sa wetbox. Mahilig pa. mahilig pa naman si Kibuloy. Di ba? Kung ano yung mahilig na sinasabi ko, bahala na kayo mag-isip kung saan mahilig yun. Pare, bad trip ako. Halika nga dito. Talikod ka. Mahilig magmasahe. Yun yung ibig ko sabihin. Yung ibig ko sabihin, kayo kung ano-ano iniisip ninyo. Tuloy. Na si BP dahil may picture siya sa akin. correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? So, ang point ko is Mamamatay tao na din, si Yorme. Natawa na lang ho. Yung mga gunggong. that, kung si Saldi umamin sa kasalanan niya, papanagutin niya. Papanagutin natin. Inamin niya eh. Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. Inamin niya. Pero ito pansin ko ho doon sa mga DDS, parang ayaw na ho nila ngayon lumabas si Saldico. No? Parang ayaw na po nila ngayon umuwi si Saldico. Gaya ho ni Roque, mga kababayan. Tinuturuan pa ni Roque kung ano gagawin para hindi daw mapauwi, para hindi daw Akala ko ba galit kayo sa mga magnanakaw? Si Saldico. Di ba umaamin doon sa kanyang video? Hindi ba dapat lang kung talagang kayo ay naniniwala na si Pangulong Bongbong Marcos ay kasabwat ni Saldico? Di ba dapat lang nagra-rush kayo? Uy, sige na, ipadala na si Saldico para ituro niya na si Bongbong Marcos ang kanyang mastermind. Hindi. Napapansin ko sa kanila, lalo na kay Roque, ayaw niya nang mapauwi si Saldico. Tinuturuan na po kung ano ang estilong gagawin upang hindi mapabalik ng Pilipinas. Papanagutin natin. May itinuro siya. Di kasuhan natin. Ayun. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si Speaker. Meron daw silang anong tawag diyan? Connivance. Di papanagutin. Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. Correct. So they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basehan kasi natin, chokaran o kaibigan,
o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si BP Sara, dali. Ako, dali. O, kasi kung may nagpa-picture sa akin, yung mga Saka yung kay Martin Romualdez, mga kababayan, ang tagal. Ako ay naiinip na mga kababayan, no? Madaming mga nagsasabi, Martin Romualdez, papanagutin. Tambaloslos, papanagutin, ganyan. Madami nagsasabi. Ako naman nag-aantay lang habang pinapanood. Yung mga nagsasabi na magnanakaw daw po si Martin Romualdez, nakaganyan lang ako sa kanila. Tingnan niya natin kung may ilalabas ng ebidensya. Kasi kung merong matibay na ebidensyang ilalabas, Ma'am Ning Gigi, ikaw ang lumabas dyan, shout out sa iyo. Biglang nag-pop up na lang yung pangalan mo, shout out. Kung may matibay na ebidensya, no? At inaral namin, at talagang, ay nako, dawit talaga ito. Kami unang-unang babatikos kay Martin Romualdez. Kaso mga kababayan, naahalaos. Kaya tignan nyo po yung mga paulit-ulit na nagsasabi, magnanakaw, magnanakaw. Pagka kayo itinanong nyo na sila, saan ang ebidensya? Hindi na makasagot. Ganun lang po yun. No, pag may narinig kayo, magnanakaw si Martin Romualdez, rektahin nyo, pakilabas ng ebidensya. Pag kami na ilabas na ebidensya, saka natin pag-usapan. Pag wala, wag muna. Dahil chismis din yan, mga bossing. Di ba? Nyangga pala, Damay biyahero. ka. Biyahero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Alam mo naman sa downtown. Kami madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander. But we are public officials. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung naggaybi, nagbota ng Tiape ng pera kay BP Sara? Sabi lang niya yun Yes. Di ba? So yung akin, ganun. Kaya, ang Lang ang mabigat doon kay Vice Presidente Inday Sara Duterte, mismong Office of the Vice President at Department of Education nung panahon nang sila ay nandoon sa DepEd, sila mismo ang nagpasa nung 900 na mga resibo po na may mga pangalan na mga kung ano-ano. Mary Grace Piatos. Diyan na nga po sumikat si Mary Grace Piatos. Meron po, miski po mga kababayan, RR in the Philippines, nagbabalik ka, shoutout sa iyo. Miski mga kababayan nung inimbita po yung mga staff ni Sara Duterte, yung mga disbursement staff ni Vice Presidente, mga nadudulas Sila mismo ang nagsasabi, pipick upin po nung police o nung si Colonel Lachica or whoever na Lachica. Diba? Mismo sa bunganga ng mga staff nila nang gagaling. Siguro, ay naku po, mali yung sagot ko, naipit ako. Naku, yari. Sakit na po ng puso ko. Hindi na po ako makahinga. Para lang mahinto, matigil yung hearing na ginaganap doon sa Kongreso. Halata natin yung mga galawan po nila, mga kababayan. Di ba? Halatang halata yung mga galawan po nila. pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, Uy, nandyan din si Tommy, shout out. At si Freddy Galano. ako naman, ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait ang buhay natin. No? Kasi minsan, O kayo, mga putang ina nyo, mga DDS kayo. Kaya ang papait ng buhay ninyo, pakinggan nyo si Yorme. nakakainis talaga dahil nakakakonsumi, hirap na nga. Tapos ito pa balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Pero Yorme, may pinapabalik po, 73 million no, sa Vice Presidente. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yon, talaga mabibisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo, may kasalanan. Lahat kayo walang ya. Ganun na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Yun. Kapag hindi tayo naging mainam No. na papanagutin
yung tunay na may sala at ilalago Nako, oy, si Sara Duterte na yan. na lang natin sila dahil sa politika Aray ko, o away sa politika. Oy, kayong lima dyan na mga hut-huteros. Ano, ramdam nyo na ba na si Sara Duterte yung paparinggan dyan? Wala nang tatamasahing maayos na pamahalaan. Yes. Bakit ko nasabi, mga kababayan, na si Inday Sara Duterte ang pinapatamaan dyan? Simple lang ho, no? Kung hindi natin itutuloy yung impeachment, kung hindi pananagutin yung Vice Presidente, kung hindi iimbestigahan yung Vice Presidente at hahayaan na lang sila na ang dali nila ay laging teknikalidad para malusutan po yung impeachment, kawawa ang susunod na henerasyon natin. Oo, bakit? Mas dadami po yung makakapal ang mga muka at magnanakaw sa gobyerno. Si Sara Duterte, ganito lang ang ginawa, dinedma nila, di ba? Dumali sila ng dumala sa teknikalidad, kaya nakalusot, kaya hindi na na-impeach, Ganon din po ang gagawin nung susunod na mga henerasyon. At marami po ang tatakbo na mga politiko sa ating bayan kasi lalakas ang loob nila. Pagka nahuli naman ako, gawin ko lang yung gaya nung ginawa nung kampo ni Sara Duterte. Puro teknikalidad sila dumali, kaya nakalusot doon sa impeachment. Diba? Sapul na sapul sila. Ang mga anak natin. Doon tayo. So, Yorme, you're not saying na totally clean si Presidente Marcos. Wala. Ang tanong ko nga, hindi ko Sandali. Gusto ipilit. No, kasi ang narinig ko, kay Yorme, wala akong makita na itatarak o itutusok kay Bongbong Marcos sa ngayon. Okay, didiinan natin yung sa ngayon. Dahil hanggang ngayon, wala pa naman din po, mga kababayan, na ipakikitang matibay na ebidensya. Di ba? So, ano ibig sabihin nun? Hanggang ngayon po, klaro, ang presidente. No? Ayos sa tanong, ipipilit mo pa, nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall nang hindi ko pa alam. I have 20,000 people under my command. Ay, oo naman, mahirap. Siyempre, ikaw yung puno, meron makakalusot po dyan. Pero hanggat maaari, kung kakayanin mo, makita lahat, no, yan naman po ang ginagawa ni Yorme at ng ating presidente, mga kababayan. Lalo na ang presidente. Kung si Yorme bilang city mayor, 20,000, ano pa kaya ho ang presidente, mga kababayan? At totoo yung sinabi mo kanina, Banat, yung same logic. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung nangutong na lang. Nangutong na lang. Pananagutan ko sa taong bayan yun. Pero naiintindihan natin si Yorme. No? Hanggat maaari, kung makukuha o mahuhuli niya, gagawin niya. Pero doesn't mean na nangutong yon, si Yorme ang may utos nun. Hindi ho ganun yun, mga kababayan.